Kumusta mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya? Kung nandito ka ngayon nakikita mo itong video, hindi yan aksidente, walang coincidence sa Diyos. Matagal na kitang hinihintay ng Panginoon. Alam mo ba na bago ka pa mag-click sa video na ito, alam na ng Diyos na dadating ka dito ngayong gabi? Oo, tama ang narinig mo. Nakita na niya na kailangan mo ng special na mensahe ngayong araw na ito. Kaya bago tayo magsimula, mag-like muna tayo sa video na ito at type mo sa comments ang salitang present kung nandito ka ngayon at ready tanggapin ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Mga kapatid, sa loob ng susunod na 25 minuto, hindi lang basta panalangin ang maririnig ninyo. May special na revelasyon ng Diyos na gusto niyang ibahagi sa inyo. Kailangan ninyong pakinggan hanggang dulo dahil doon sa dulo, may specific na instruction ang Panginoon para sa bawat isa sa inyo. Mga kapatid, ilang buwan na nating hindi nagkasama sa panalangin at marami siguro sa inyo ang nagtanong, nasaan na yung channel? Bakit wala nang new videos? Pero alam niyo ba kung bakit? Hindi dahil nawala ang pananampalataya ko. Hindi dahil tumigil ang Diyos sa pagsasalita, kung hindi dahil sinabi niya sa akin na maghintay muna, na may tamang panahon para sa lahat. At ang panahong ito, ngayon, ito na yon. Kaya kung may mga pinagdadaanan kayong mga problema ngayon, kung feeling ninyo na wala ng pag-asa, kung parang nakalimutan na kayo ng Diyos, mali kayo. Hindi kayo nandito kung hindi kayo kailangan ng Diyos ngayon. Sabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat ako'y nakakaalam ng mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iising pangkapayapaan at hindi pangkapahamakan, upang bigyan ko kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa panalangin, gusto kong makita ninyo na hindi kayo nag-iisa dito. Type ninyo sa comments ang inyong mga prayer request. Huwag dayong mahiya. Kung may sakit sa katawan, type ninyo yan. Kung walang trabaho, type ninyo yan. Kung may problema sa pamilya, type ninyo yan. Kung nahihirapan sa finances, type ninyo yan. Dahil ngayong gabi, sama-sama nating dadalhan sa Diyos ang lahat ng ito. At gusto ko ring makita ninyo sa comments na kung saan kayo nanggaling, kung saang part ng mundo kayo nanonood ngayon. Type ninyo ang inyong location para makita natin kung gaanong kalawak ang pagmamahala ng Diyos. Sa mga nanood nito sa UAE, sa Saudi, sa Amerika, sa Europe, sa Pilipinas, alam ng Diyos na nandun kayo at narinig niya ang inyong mga panalangin. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para sa inyo ngayong gabi ay napakasimple pero napaka-powerful. Sinasabi niya, anak, bumalik ka sa akin, nakahanda na ang lahat. Hindi kayo nandito dahil nagkataon lang. Nandito kayo dahil may plano ang Diyos na gagawin na ngayon sa inyong buhay. Ilang buwan o ilang taon na kayong naghihintay ng breakthrough? Ilang beses na kayong nanalangin pero parang walang sagot? Ilang gabi na kayong umiyak at nagtanong, Diyos, nandyan ka pa ba? Ang sagot ay, oo, nandito lang siya. Naghihintay lang sa tamang oras. Kasi alam ninyo ba mga kapatid, may mga blessing na hindi pa natin kayang tanggapin dati. May mga breakthrough na kailangan nating maging ready muna. At mayong gabi, sinasabi ng Diyos na ready na kayo. Sabi sa Habakuk 2 verse 3, sapagkat ang pangitain ay ukol pa sa takdang panahon at nagsasalita ng wakas at hindi magbubulaan. Bagamat nagaantalay, hintayin mo, sapagkat walang salang darating, hindi magkakaantalay. Mga kapatid,
Gusto kong ikwento sa inyo kung bakit ako naniniwala na totoo ang mensahe na ito. Nung mga nakaraang buwan na hindi ako nagpo-post, hindi ibig sabihin na tumigil ang Diyos sa paggawa ng mga himala. Sa totoo lang, mas marami pang nangyari. May nag-message sa akin na galing sa Qatar. Sabi niya, dahil sa mga panalangin natin dito sa channel, nakatanggap siya ng permanent residency. 20 anyos siyang nag-antay. Pero nung sinimula niyang pakinggan ang mga panalangin natin, 3 months lang, naging approved na. May isa pa, OFW sa Dubai. Walang trabaho nung 8 months. Walang pera, walang makain. Pero dahil sa Salmo 91 na lagi nating binabasa dito, nakatanggap siya ng job offer na mas mataas pa ang sweldo kaysa sa dati niyang trabaho. Mga kapatid, hindi ito coincidence. Ito ay proof na kapag naniniwala tayo at patuloy tayong nananalangin, gumagalaw ang Diyos. At ngayong gabi, ang turn ninyo naman. Alam ko na marami sa inyo ang pagod na. Alam ko na marami sa inyo ang feeling na wala nang mangyayari sa buhay ninyo. Pero pakinggan ninyo ang sinasabi ng Diyos. Hindi ako natutulog. Hindi ako nagmamadali. Pero hindi rin ako nakakalimot. Ang lahat ng mga panalangin ninyo, naririnig ko. Ang lahat ng mga luha ninyo, nabibilang ko. At ngayong gabi, sasagot na ako. Mga kapatid, ngayon na tayo maghahanda sa panalangin. Kung maaari, tumayo kayo. Kung hindi, okay lang din na nakaupo kayo. Ang importante, ang inyong puso ay bukas para sa Diyos. Mga nakaupo diyan sa sala ninyo, mga nasa kwarto, mga nasa office, mga nasa ibang bansa, sabay-sabay nating babanggitin ang Salmo 91. Pero bago natin basahin, magsasabi muna tayo ng simple prayer. Panginoong Diyos, salamat po na dinala po ninyo ako dito ngayong gabi. Alam ko pong hindi aksidente na nandito ako. Bukas po ang aming puso para sa mensahe na gusto ninyong ibahagi. Gawin po ninyo akong handang tanggapin ang mga blessing na inihanda ninyo para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon mga kapatid, sabay-sabay nating basahin ang Salmo 91. Ang tumatahan sa takip-silim ng kataas-taasan ay magiging sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at ang aking kuta, ang aking Diyos na aking tinaliwala. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng mga ngaso, sa salot na nakakasira. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga pakpak, at sa lilim ng kanyang mga pakpak ay manganganlungan ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at panananggalang. Hindi ka matatakot sa kakilakilabot sa gabi, o sa palaso na lumilipad sa araw, o sa salot na lumalakad sa kadiliman, o sa pagkakamatay na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabububo sa inyong tabi, at 10,000 sa inyong kanan, ngunit hindi lalapit sa inyo. Mga kapatid, habang binabasa natin ang mga salitang ito, isipin ninyo na ang bawat salita ay para sa inyo. Hindi ito para sa ibang tao. Para sa inyo ito. Kapag sinasabi ng Diyos na hindi ka matatakot sa kakilakilabot sa gabi, ibig niyang sabihin, yung mga problema ninyong nakakabahala sa inyo, hindi na yan makakaapekto sa inyo. Kapag sinasabi niya na 1,000 ay mabububo sa inyong tabi, ibig niyang sabihin, kahit maraming tao sa paligid ninyo ang bumabagsak, kayo ay protected. Sa inyong mga mata lamang ay inyong masasaksihan at makikita ang ganti sa mga masama. Sapagkat ginawa ninyo ang panginguan na inyong kanlungan, sa makatuwid bagay, ang kataas-taasan na inyong tahanan. Walang kasamaan na aabot sa inyo, o anumang salot ay lalapit sa inyong tolda.
Mga kapatid, marinig ninyo ang salitang ito. Walang kasamaan na aabot sa inyo. Ibig sabihin, yung mga planong masama sa inyo ng mga taong naiinggit sa inyo, hindi magtatagumpay. Yung mga kulam, gayuma, o anumang spiritual attack, hindi kayo maaabot. Yung mga aksidente, sakit o kapahamakan, hindi yan darating sa inyo. Bakit? Dahil protected kayo ng Diyos. Sapagkat Kanyang ibibilin sa Kanyang mga anghel tungkol sa iyo, na ingatan ka sa lahat ng inyong mga lakad. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka masugatan ang inyong paa sa bato. Inyong yayapakan ang leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang dragon ay inyong yayapakan. Sapagkat inilagak niya ang Kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya. Itataas ko siya, sapagkat nakilala niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at aking sasagutin siya. Kasama ko siya sa kapanglawan, ililigtas ko siya at pararangalan ko siya. Sa habang buhay ay aking bubusugan siya at ipakikita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Mga kapatid, ngayon na tapos na nating basahin ang Salmo 91, magsasabi tayo ng specific prayer para sa mga breakthrough na hinihintay ninyo. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ, lumalabas ako ngayong gabi para sa mga kapatid kong nanunood. Diyos, alam mo ang bawat isa sa kanila. Alam mo ang mga pinagdadaanan nila. Alam mo ang mga hirap, ang mga problema, ang mga pagsubok. Pero alam mo rin, Panginoon, ang mga plano mo para sa kanila. Alam mo ang mga blessing na nakahanda mo na. Kaya ngayong gabi sa pangalan ni Jesus, hihingi ko, para sa mga walang trabaho, Panginoon, magbukas po kayo ng mga pintuan na hindi pa nila naiisip na mabubuksan. Bigyan po ninyo sila ng job na mas higit pa sa expectation nila. Para sa mga may sakit, Panginoon, kamay mo ang pumapatong sa kanila ngayon. Galingin mo po sila, baguhin mo po ang diagnosis ng mga doktor, ipakita mo po sa kanila na ikaw ang great physician. Para sa mga financial problems, Panginoon, buksan po ninyo ang mga streams of income na hindi pa nila nakikita. Magbigay po kayo ng supernatural provision. Para sa mga broken families, Panginoon, pagkakaisahin po ninyo ang mga pamilyang wasak. Ibalik po ninyo ang pagmamahal sa mga tahanan. Para sa mga naging OFW, Panginoon, protektahan po ninyo sila sa ibang bansa. Bigyan po ninyo sila ng favor sa mga employer nila. Mabigat po ang sacrifice nila para sa pamilya. Para sa mga estudyante, Panginoon, bigyan po ninyo sila ng wisdom at understanding. Tulungan po ninyo silang makatapos ng pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus Christ, tatanggapin namin ang mga blessing na ito. Hindi kami mag-aantay ng taon. Hindi kami mag-aantay ng buwan. Sa loob ng 7 araw, makikita namin ang galaw ninyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tapos na ang panalangin pero hindi pa tapos ang proseso. May mga importante kayong gagawin sa susunod na 7 days. Una, araw-araw ninyong basahin ang Salmo 91. Hindi kailangan ng mahabang oras. 5 minutes lang sa umaga, 5 minutes sa gabi. Pangalawa, mag-subscribe sa channel na ito at mag-click ng notification bell dahil may mga susunod pang special messages na ibibigay ang Diyos. Pangatlo, share ninyo ang video na ito sa mga taong alam ninyong kailangan rin ng encouragement. Hindi dahil gusto kong maraming views, kundi dahil may mga tao doon na naghihintay din ng mensahe ng Diyos. Pang-apat, sa comment section, type ninyo ang testimony ninyo kapag may nangyari na. Magbahagi kayo ng mga blessing na matatanggap ninyo dahil ito ay magiging encouragement sa ibang mga viewers. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo ngayon, ang buhay ninyo ay magbabago. Hindi dahil sa galing ko, hindi dahil sa galing ng panalangin na ito, kundi dahil sa galing ng Diyos na sumagot sa inyong pananampalataya. Maraming nangyayari sa mundo ngayon na nakakabahala, maraming balita na nakaka-stress. Pero kayo mga kapatid, kayo ay may proteksyon ng Diyos. Huwag ninyong kalimutan,
Hindi kayo nandito sa mundong ito bilang victim. Nandito kayo bilang victorious children ng Diyos. Panginoong Diyos, habang umuuwi na ang mga kapatid kong ito sa kanilang mga tahanan, samahan po ninyo sila, protektahan po ninyo sila, at ipakita po ninyo sa kanila sa susunod na mga araw na ito, totoo ang mga sinabi namin ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kapatid, ingat kayo palagi at tandaan ninyo, mahal kayo ng Diyos. God bless everyone.